Okay, so we are live now again. Welcome sa mga bagong pasok. For those who don't know me yet, I'm JV, a digital marketer since tagal na, 2014 yata. So katulad nyo, naghahanap din ng mga racket online until na naligaw sa mga kung ano-anong opportunities dyan. Biktima rin ng shiny object syndrome, kung ano-anong courses binibili, kung anong mga binibenta online, binibili. Halos naubos na yung pera ko sa kakabili ng mga courses, lahat ng mga resources. So, ayan. Now it's time to share naman kung may mga konting resources ako, konting mga natutunan. No? It's time to give back, you know. And if you stay till the end, meron akong good news para sa inyo. Marami tayong freebies tonight, okay? Yung isang freebies kasi galing siya sa speaker natin. And meron din akong freebie. So, dalawa kami magbibigay ng freebies, okay, with an S. And also, meron akong short survey after this webinar. Makinig kayo mabuti. Kasi, part sa survey, tatanungin namin kayo kung anong gusto nyong freebies sa next na magiging webinar, okay? So, just ask and maybe we will listen. Okay, so now, hindi ko na patatagalin, no? So, I won't take much of his time kasi alam ko sobrang busy na ito. So, itong taong to, okay, na-meet ko siya like 2 years ago sa isang, during our event, SEO Mastery Summit 2024. Okay, and nakita ko, akala ko Vietnamese, no? Parang Vietnamese. Pero, nung bumaba na siya sa stage, nakita ko siya, nakausap ko, Pinoy pala tong lokong to. De joke lang. So, Pinoy pala siya, no? Napakalupit niya mag-speak, guys. So in Vietnam, so he's not just a local speaker but also sa international din, no? Grabe. So hindi basta-basta, kung international ka na, meaning magaling ka na. So I'm so happy nung nakita ko siya Filipino tapos Bisaya pa, no? Bisdak. Sino mga Bisaya dito? Comment naman kayo. Comment sa chat box mga Bisdak. Comment Bisdak para malaman natin. So, Bisdak ang ating speaker. So, nung nalaman ko Bisdak siya, no? Bisayang dako ba? So, I was so happy kasi, ay, at least may kababayan akong kausap kasi pagod na ako sa kaka-English, guys. So, nosebleed na tayo. So, ayun, na-meet ko siya. To cut the long story short, naging friends kami and every event sa Vietnam, nagkikita-kita lagi. Lagi kami nagkikita, in short. Okay, so I won't take much of his time. So I won't make this long. Please help me welcome my good friend and also mentor na rin sa SEO, no? And now he will be our mentor pagdating sa larangan ng freelancing, how to earn 6 figures online, no? Okay, so please help me welcome Master Kirk Roldan. Diyan ka ba, Master? Good evening, everyone. Brother JV, thank you so much for the great introduction. I can still remember how we met. Okay ba yung audio ko? Dinig naman, no? Okay, okay. Okay naman. All right. Nice meeting you again, brother. It's been a while. Yeah, it's been a while, no? April last nating meet, di ba? April. Oo. So parang nag Anong Anong last mong event after sa Vietnam? wala na. Wala na, no? Oo, Wala kasi na. wala. Oh, Kasi merong iba years. pero ano na siya, outside Asia na siya, UK, ganon, US. Sunod bro, pohon. Oh, kita-kita tayo ano ba next? Saan ba next? Thailand or Thailand. Thailand, November. November? Sa November. Tapos sa December or January sa sa India. Okay, India naman. Okay, grabe tong speaker natin, guys. Kapag international talaga. Okay, so Bisdak. everyone, ano to ha, hindi to formal na webinar. Just kwentuhan lang to siya, guys. Kwentuhan style. So you can type your questions dito sa chat box. Okay, if you have questions para itanong natin sa kanya. Okay? Yes bro. Kasi I guess, usually mas better din to para merong mga tanong, no? It's a direct Q&A or masasagot ko siya agad, no? Para direct to the point talaga. Kasi sometimes if I present presentation pero hindi pala applicable yan sa'yo where you're standing right now, so parang magiging useless din siya. Pero this time, no, you can also unmute yourself if you have questions later on, no? So, yeah, para ma-dissect talaga natin.
So I want to provide value talaga, like real answers from my experience as I started freelancing since 2011 pa. So pigain nyo ako guys, gamitin nyo ako ngayon lang. But anyway, may support din tayo after this ha. May mga freebies na support kami. So para Sharo, imposible hindi makuha. Yan. Grabe no, ang dami Eh, free. everyone, good evening sa ano din sa Facebook, sa mga nanonood diyan. Thank you so much everyone for coming in sa Zoom as well. Brother, thank you so much sa oras mo. I know busy ka but you're here, no? So thank you, thank you. Actually, kami dapat magpasalamat kasi kailangan natin mag-give back, no? Mag-give value sa ating community. Malaki na yung group natin pero medyo kulang sila sa information, sa knowledge, di ba? From experts like you, no? So, thank you. Kami ang Yes. papasalamat sa inyo. Ganun talaga pag ano magkaparehas tayo ng vision and goals, no? So nagkakaintindihan talaga when it comes to giving back to our people. And that's why I like you as well, bro. Thank you for ano I always seen your post, no, sa Facebook. You're always giving value sa mga ano sa community mo, which is I truly admire, no? Kasi bro, yeah, alam mo naman mismo na I've been focusing a lot talaga sa international. May mga clients namin lahat international, tapos may mga students ko international din. At yan din bro yung isa kong realization last 2024. But anyway, every year ko siya na-realize na I'm doing the wrong way since 2019 or 18 ba yon. Kasi nagsimula 2018 or 19, dun ako nag-focus sa international kasi I'm always like chasing butterflies even though I don't like what I'm doing, like teaching international, nag-i-English ka pa, tapos nagpe-prepare ka pa ng mga ganito. It takes time gumawa ng English na content, tapos araw-arawin mo siya, napakahirap talaga. YouTube, tapos meron pa akong private students. And last this month lang din bro, nung time na nag-PM kami sa sayo, doon ko talaga na ano na I'm going to start talaga like focus yung content ko for helping Filipino people. Yun. And yeah, gusto ko nang mag-stop for ano doing what I don't like kasi siguro it's been 5 years na since ginagawa ko siya, like kasi andun kasi honestly guys if you're doing international clients, like even coaching courses, andun kasi yung pera, 'di ba? Malaki yung kitaan doon kasi bumibili talaga sila. But Yes. like this one bro, we're doing a free webinar. Do you think you're paying here? Hindi. But mas gusto ko to. Mas gusto ko to, bro. Like konti lang, hindi yung ano, binabayaran ka but then again you don't like what you are doing. Yeah. Tapos, yun, oo, last kong nag-speak sa ano, sa June 7 ata yun sa ano naman, iGaming conference sa Maynila, and sabi ko talaga, kasi dumating kami ng Maynila 1 a.m. Tapos nag-prepare pa ako presentation, tapos yung speech ko mga 8 a.m. yata yon. So hindi na ako natulog, sabi ko, okay, this is the last time I'm going to do this. Kasi 'di ba? I'm always talking to ano different ano mga lahi and Oh. gusto ko naman dito kahit free bas nagustuhan ko pa siya. Yeah, yeah. At least walang nosebleed, no? Gan- Minsan Oo. dun sa summit, parang ano nga yung English word ng ano? So mag-iisip ka pa. So anyway, intro tayo, no? Quick intro sa mga hindi talaga nakakilala sa'yo. So start ko na yung question. Quick intro muna by who is Kirk Roldan in a sentence or two? Hindi Inas- orange ha, hindi daw Poncan guy. Nabasa ko yung Okay. iba. So for me, I'm a servant leader. I'm an SEO agency owner. We also have a VA agency and a mentor of thousands of freelancers and agency starters. Okay. Mm. So, paano ka napadpad daw sa freelancing? So, 'di ba sabi mo 20 ano ka pa? 2011. 7. So, mas Oo. karaan pa, mas matanda ka pa sa akin. Sa So, mga nag-Upwork ngayon, tawag doon is Odesk oo, before. Odesk time. So, ayun bro, short story, yung padpad. kapitbahay ko from Surigao, siya yung nagpapaaral sa sarili niya sa Iligan City. That time, college kami.
And I asked him, hey, what did you do? But may marami kang pera? Sabi niya mag-online job daw sa Odesk. Although, Mm. nag-register din ako ng account, nag-sign up, and then someone, walang nagre-reply sa mga ano ko, mga job posting, mga application. So, nag-apply ako for 1 month every single day, but walang nag-reply. Tapos, I asked him again, paano mo sinimulan? Sabi niya, create ka resume. So, doon, nagsimula na akong kumawa ng resume. After applying for 2 weeks, may isang nag-reply sa akin. No, binigyan niya ako ng $1 per hour. So yung $1 na yon, it's a good money na kasi 10 hours a week pang date ko na yon sa girlfriend ko that time, and now it's she's my wife. So Mm. napakalaking bagay na yon. Yung goal lang that time is to pang date lang talaga. Hanggang sa naging $2, 3, 4, 5, hanggang sa naging 20, 30, tapos 40 hours, hanggang sa naging dalawa na yung client ko, tatlo, apat. So it started from there, no? It started from there, but I still have a lot of failures later on. Ikikwento ko din siya sa inyo. So I started from freelancing, and then gumawa ko ng agency uh, after a couple of years as well. Natutulog ka pa that time? Mas Natutulog ka ano, mas ano 'yun, for client? mas sunugan na mga panahon 'yun kaysa ngayon. But mas stressful yung ngayon eh. But before, stress ka kasi wala kang tulog, but hindi siya mahirap kasi paulit-ulit lang yung ginagawa mo. But Okay. being a business owner, mas stressful siya. Although hindi na ako natutulog ng alauna, 2:00, 3:00 ng madaling araw, 9 to 10 na lang. But stressful siya kasi imagine, even you have more people right now, they still need to ask you. But before, yes, natutulog ako 2, 3, 4, tapos yung iba, madaling araw. Or merong mga panahon din na 24/7 talaga hindi natutulog. Kasi hahabulin mo yan, 'di ba? Sa Odes, nag-time tracking 'yan. So, if you have four, or if you have two, three, four clients, so hati-hatiin mo 'yan. And then before, gumagamit pa ako ng iba't ibang accounts para maano mo, maisa mo lahat ng mga clients mo before, no? So napaka-challenging din yung mga panahon na 'yon. Yeah. Grabe nga. So, wala pa mga AI that time, no? Mano-mano pa tayo. Wala talaga. Pero may mga tools na 'yon, bro, Yung mga dati. tools. Tools siya sa SEO na parang automation na din. Yung mga tool na ginagamit ngayon, like yung content or yung mga chat GPT, meron na yan dati, but hindi siya ganun ka ganda sa chat GPT. Walang mga scripts, or walang mga mga ganong features. But before, nag-automate kami sa link building. Tapos kahit saan siya nagsasubmit ng mga website. Yun lang. Tapos content din. Gumagawa kami ng content. I-add lang namin na keyword, ganitong keyword. Tapos yun na. Magbibigay na siya ng content related sa keywords mo. Ayos. So, thank you for sharing your experience. Isa ka pala sa mga ancestors pagdating sa freelancing. So, may tanong dito, no? Guys, may question kayo, pwede niyo habol sa comments, ha? So, question, what was your lowest point or toughest freelancing moment before hitting six figures? Kasi lahat tayo dumaan dyan, di ba? Minsan Mm. high, minsan low. Minsan may client, sobra-sobra, minsan wala. So, what was your lowest point daw? So, can you describe what happened? Okay. Sige, ito na lang. So, marami akong lowest point. 2012, I first hit my 7 figures peso being a freelancer, no? But hindi pala ibig sabihin na meron ka ng 7 figures, mayaman ka na, or marami ka ng pera. Kasi that time, diba sinabi ko kanina that yung goal lang is to have money pang date lang ng wife ko. So, yun lang yung goal ko dati eh. Wala talagang iba. So bro, marami kang pera, nauubos pala yan. Pag hindi mo alam yung purpose, yung reason, or yung why mo, ba't ginagawa mo to. So take note sa mga nakikinig dito guys, if mayaman ka ngayon sa trabaho mo, careful ka if you don't have a purpose why you are doing this. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, gasto dito, gasto doon, bili dito, bili dyan, mauubos talaga yan honestly. At yung lowest point ko that time, kasi yun nga, nagsi 7 figures,
marami na akong pera, pero nauubos talaga, no? Gasto kahit na ano na lang. Yung worst or yung lowest point ko dati is yung humihingi na kami bro ng ano, ng ano ba yan? Um, Bawang sa parents ko. Nag-ano na kami, nagtatana na kami ng partner ko before. Imagine, 7 figures consistent 'yan, no? Every year. May ipon kaming ganyan. But nauubos siya kasi wala kang ang goal hanggang sa dumating ang point na kahit bawang mismo tsaka oil, hindi namin siya hindi namin siya mabili. So humihingi na kami sa parents ko ng ano, ng bawang tsaka yung mga paminta, mga ganon. Grabe lang, wow. So, kahit ako sabihan niyo ako back to zero, kaya kong bumalik ng zero ngayon eh kasi pag ganon-ganon yung ano ko dati, oh. So after nun, bro, I was a freelancer that time. So after nun, gumawa ko ng ano, before ko siya before ko siya kinontinue, nagmuni-muni talaga ako. I need to make this work, no? I need to Mm. make this work. Nakita ko na yung mga problem, nakita ko na yung nagsisisi na din ako sa mga ginawa ko dati kasi yun nga, inom dito, grabe, boom, ubos yung ubos yung pera. Ganun kasi, one time, big time eh. Bang! Tapos bili dito, bili doon. Kahit na ano na lang. Imagine yeah, that time, fourth year college, gabi, marami kang pera. Tapos yung mga kasama mo sa paaralan is walang mga pera kasi student eh. So, ayun. Ako yung ano nila, taga-libre sa lahat. Mga ganong style. So, ayun. Paano ko siya na-solve? That time din umabot na yung ano ko, oldest kong anak. Mhm. Then I created a way. Um, I need to find my purpose. I need to know my reason. Why I'm doing this. So doon ko na-realize lahat. Doon ko na-realize mga mistakes ko. And then it changes everything from there. So yun na, natuto na akong mag-ipon, natuto na akong mag-invest, natuto na akong ano, hindi na gagasto-gasto kasi yun nga, pamilyado na tayo. Ganon. And it started from there. So tama yung sinabi ni mentor kong si Kiyosaki. It's not how much money you make, but how much you keep, di ba? Yes. Importante, ang lamang natin sa mga freelancer, meron tayong skills. Kaya tanggalin man yung lahat, basta as long as Totoo. may skills ka, pwede kang makarecover, di ba? Totoo. So, dapat invest talaga tayo sa skills. So, Totoo. Yes, and also clients sino dito mga nahirapan kumukuha ng clients? Anyone? Marami ba dito? Kasi for me hindi siya mahirap eh. Like since before, hindi namin naging problema yung clients ha. And we are not doing any ads. We are not eh, doing any ads. walang ads. Walang ads 'yon. Ngayon, Grabe. nagtitest kami ng ads kasi we want to improve the pricing. Gusto pa naming times 2 times 3 yung pricing namin. So we tested an ads. But since 2011 hanggang sa 2015 ng first January ata, wala kaming ads na ginagawa. So it's possible, 'di ba? And ah nawala ko sa freelancing site sa Odesk 2014 ata. So imagine from 2015 hanggang ngayon, nawala na ako doon. So sino din dito nagre-rely lang sa mga freelancing platform? What will happen if that freelancing platform wala na or na-suspend yung account mo? Paano ka pakikita? Patay. Patay, 'di ba? So Right. ganun. And that's also my suggestion to everyone who's listening right now. So build your profile, build your portfolio outside a freelancing platform. If you're thinking na hanggang doon ka lang, I don't think so because we have a lot of training right now. Coaches, courses. Before 2011, no. I don't see anyone, oh no, meron pala konti. So nagtuturo ng SEO but limited lang talaga sila. Tapos bumili pa ako ng courses, bro. 30,000. Tapos yung support once a month. Nagre-reply lang sila once a month. So for email pa yun ha, sa email. Hindi gagaya ngayon eh, chat nyo lang si Kirk, nagre-reply na. Reply Dati na. email lang once a month pa, pucha. Nakakahir. Tapos Napakahir. 30K. 30K yun. Tapos paano mo masolve yung problem mo, 'di ba? So ngayon napakarami na. I don't think hindi kayo kikita, guys. Siguro meron lang tayong gagawing clarity. Clarity,
and also magsisimula tayo doon. Magsisimula tayo sa offers, no? Clarity about what you're doing right now, ganun. Okay, so may follow-up question dito, no? So nung nasa lowest point ka, meron ka mang parang mindset shift and sino yung sabi mong mentor? Meron ka naging mentor na yung binayaran mo 30K? So may tinuro ba siyang specific strategy that you that you use, no, to unlock your first big client? Wala, bro. Wala. Kasi I also stopped contacting The him eh. I stopped contacting him the because coach, of the hindi ko siya matatawag na coach kasi wala kaming communication that time. vendor, Na vendor. na ano ako sa kanya na disappoint kasi yun yung quality ng support, so I stopped. Ayun, marami that time eh na, it's not about the SEO for me. Kasi guys, if our mindset is only what we are doing right now, like you are a social media marketer or media buyer, no? Focus tayo doon. Dalawa kasi 'yan. Business owner or a worker. So, doon na lang ako sa pagiging business owner. So, for that, hindi natin i-mindset talaga na yung focusan lang natin is pagtrabaho. Kasi marami akong kakilalang magaling sa SEO. Pero ngayon, napakaliit lang yung kinikita. Oh, okay. Mm. So doon I build my I build my personal brand. I also build my self improvement sa sarili ko, self mastery. Yan, I buy courses related to that. Ay hindi na siya more on into SEO kasi yeah, sa mga hindi pa nakilala sa akin, I have an agency, SEO agency right now. So focus kami ngayon sa hindi na sa SEO eh, but building the business. Ganun yung mindset natin. Sa mga bago lang dito, like yung goal lang is magiging freelancer, wag tayong mag-stop doon, no? It's a wrong mindset. Think ka outside the box, no? Gawin mo siyang business. Kasi if magsa-stuck lang tayo doon, well, it's okay naman, walang problema sa pagiging freelancer, 'di ba? Kahit 20 years from now, walang problema doon. But gusto mo ba? 'Di ba? Kasi maraming way naman na to improve you or to get more clients without you doing all the work, 'di ba? Without you fulfilling all the work. So ganun, bro. Okay. So parang iba naman yung may term diyan eh. Parang dropshipping pero sa freelancing. Drop servicing, I think. Drop Sa servicing. amin, sa SEO, tinatawag namin siyang white label. Okay. So it's just Oo. the same. White label. Okay, Ngayon bro, wait. marami ng meron nga kaming ino-offer din ngayon na white label VA. Bale, instead you doing the work, kami na lang, partnership na lang tayo, ganon. Oh, that's nice. So guys, ayan, alam nyo na. Oo. Pwede kayo maging VA and ganyan. If you have an agency also, so you can talk to Kirk. So now let's go to strategy breakdown. Uh, Question here, paano mo hinahanap or na-attract yung high-paying clients? So how do you attract? No? So aside from At, ads, mm. so Yeah, organic attractive marketing client. siguro. Mm. Sige. So, bale bro. Yeah, I want to be very honest here. Isummary ko lang yung sagot ko kasi I have a recorded video like it's an hour more how we do it kasi pinakita ko talaga yung screen ko and then how I do it. So, attraction marketing is the best way for me. Oh, kasi without ads, it's a good way to do it. So, first thing first, you need to know your target market. Target market. Sino-sino ba? Guys, So I'm the first talking step. about I'm What's the talking first about step? outside freelancing platform. Kasi if you're doing freelancing platform, hindi mo siya ma-apply. Okay? So, yan nga. Follow mo to, guys. Libre lang naman to. And yun nga, kung meron kang freelancing platform, that's one strategy, di ba? Outside freelancing platform as your backup, then it's still good for you as well. So ito, find your niche no or target market. So let's say for example, you are a lawyer or a dentist or mahilig ka sa mga plumbing, no, na trabaho or plumber ka ngayon. Focus ka sa paghanap ng client related to plumbing kasi gusto mo 'yan eh.
'Di ba? Gusto mo yung industry na yan. At believe me guys, if we are doing freelancing, hindi yung goal natin is one month, 2 months, or 1 year. Long term dapat yung isipin natin. So if gusto mo yung plumbing, kahit 10 years from now, ngayon, gusto mo pa rin siya. Kasi marami kang dadaanan dito mga problem along the way. So if you like what you're doing, kahit hindi ka kikita ng 1 taon, itutuloy mo pa rin yan kasi nakikita mo na kikita ka dito in the future. So start from there. Second, you need to have your branding assets, no? Branding assets, like color combination, fonts. Kasi guys, magpapa-attract na tayo sa social media. Orange. Like what I'm doing now, I'm always wearing orange sa lahat ng live ko. Tapos at yeah, kasama sa target audience yung age nila, gender, no? I'm very very thorough when it comes to getting the perfect leads eh. Are they the CEO, the decision makers, no? Are they female or male? So you need to have that psychographic data as well from your clients. So after na ready mo na kasama yung branding, tsaka mo na siya i-optimize yung profile mo. I-optimize mo siya guys. Bro, can I share my screen siguro? Better. Sige, Para mas para maintindihan mo. oo, kasi Yeah. badaliin ko lang to guys kasi meron akong different training naman dito sa ano ko. Huwag So ka yun lang nga. magmadali. We have time. Oo. So ayun, sinabi ko na kanina yung 'di ba, ready mo na yung target industry or niche mo. So meron kasi yan, it's either niche yung tatargetin mo or dentistry, plumbing, lawyer, HVAC. Yan yung mga niches. Pwede mo ring i-target kung ano yung focus mo. It's either local or GMB or mga website SEO. So dito, ginawa namin, tinarget namin yung GMB. No? So once meron ka ng graphics and branding, yan na yung gagamitin mo sa social media. Yan na yung paulit-ulit mong gawin. Like this one. So if mga meme yung mga mo, yung mga pusa, mga dog dito sa profile mo, babaguhin mo yan. Professional, kung pwede mag-photoshoot ka kasi one time ka lang mag-photoshoot, pwede mo nang gamitin yan for 10 years eh. 'Di ba? Correct. Tapos hindi lang isa, dapat marami kasi you need to optimize your profile. Then yan din yung isa kong requirement. So may kakilala akong nagba-branding siya. So yung ginagawa niya, bro, pagawa logo, tapos everything, meron ka ng cover photo and social media profiles. Kasi yan yung isa sa importante. You need to be everywhere. Kasi di ka nag-ads dito. Paano makikita ng client kung nag-aantay ka lang na yung client yung lalapit sa'yo. So hindi siya possible. So yun, optimize mo to. Dapat may cover ka na. Tapos maglagay ka clickable dito na link para let's say this is your website, no? Or contact us info, makikita niya yan. Tapos, dito sa, sa intro, lagay mo ng URL. So, I encourage, if lalabas na kayo sa, sa freelancing platform, you need to have a website. Meron namang resume type na website na pwede mo siyang ma-configure in just like 30 minutes siguro. Meron ka ng, resume website. And then you need to spend like 1,000 pesos siguro. Meron ka ng website mo, tsaka meron ka ng hosting. So, 'di ba? Gasto nga tayo na sa restaurant, eh. Yeah. 1,000 peso in 6 months, okay na 'yan. Meron ka ng visibility kasi more professional if you have a website, nakikita nila diyan. Tapos, regular ka nang magpo-posting dito. If you don't have a clients right now, no, wala pa. Ikaw muna magpo-post dito sa mga contents mo. Ikaw muna. But if you have someone, no, na tagagawa, bale marami, isang staff lang yung kukunin mo, guys, no, para siya na yung mag-posting nito, hahanap ng clients, maggagawa ng graphics o tsaka videos mo. So, ganon. Imimix mo yung post mo dito ng motivational meme uh, about you kasi may mga tao din gusto makilala ka eh. Like what you are doing talaga in real life. Like this one, you're bonding with your family. And then, once na-optimize na yan, mag-add ka ng mga friends dito. So, punta ka sa mga groups. Okay? Punta ka sa mga groups related to your industry. Like, ito, GHL, CEO, no? Punta ka dyan. Dyan ka hahanap ng mga clients sa groups. Punta ka dito. So if target mo is international, huwag ka papasok sa Philippines. But yes, it's okay, but they are your network lang. Hindi ka talaga makakuha ng clients diyan. Pasok ka sa mga GHL na international.
Ay, or ito, founder and CEO. Yan o. So, dyan ka, punta ka dito. Kasi mga CEOs yan. Or GHL, ano ba? Communities. Ayan, okay. So, dito. So, di pa pala ako member dito. Tingnan mo yung group. Make sure mo na hindi yan spam group or marami talagang nagpo-post, no? So, ayan, parang legit tong group na to kasi may mga nagko-comment. Punta ka sa members. Sa members na yan, may mga may mga tao dito. Makikita mo yung bio nila. So, ito yan, oh, CEO. So, yan yung mga decision makers. Yan yung mga taong makakatulong sa'yo. So sila yung mga i-add mo. Add mo sila, yung mga decision makers. Wag yung mga Indian, Pakistan or kahit na ano-ano. Basta decision maker lang na ano, nasa India, nasa Australia, US, UK, yan oh. Add mo yan kasi once na marami ka ng ganito sa profile mo, if ayan, nung time na nagpo-post ka na ng content sa profile mo, makikita nila yan. At makikita ka nila na you are an expert on that field. 'Di ba? Kasi isa sa requirement dito is nagpo-post ka talaga. So hindi tayo nag-outreach pa, ha, ibang strategy yung outreaching. So attraction marketing lang muna tayo ngayon. So once meron ka ng mga founder, yan, i-add mo sila, punta ka sa GHL. It's either yung target mo GHL, 'di ba? Or if SEO din yung industry mo, punta ka dito sa SEO industry, 'di ba? Tapos doon ka doon ka hahanap ng mga prospects. So once nandito ka na sa group, no, na-add mo na silang lahat, so dadami na. So tapos nagpo-post ka, marami nang yung makakita sa profile contents mo. So ganun lang yung ginagawa namin for attraction marketing. That's very basic. And then yung ibang strategy namin, bro, aside from attraction marketing is outreaching. So we have ano, 'di ba, Messenger. Huwag niyo patulugin yung Facebook profile nyo, guys. Gagawin yung money making machine yung profile nyo. Like this one, no? Mag-outreach kayo. So aside from attraction marketing, outreach din. So marami kaming may mga ipapakita ko dito, bro. Ano to, mga para makita nyo din real ano talaga, real results coming from ano, coming So, from my ganyan ka pala mag-fishing, no? mm, Yung mm, fishing technique. Kaya fishing. pala puno na yung friend list mo. Oo, oo. Ano, araw-araw din Okay. kami nagre-remove diyan ng ano, bro. Nagre-remove ng friends tapos nag-add kami. So, ito lang pala, reminder guys, before you fish, or before you connect with your target audience, target market, make sure optimize mo na profile, di ba? Yes, sayang yung gagawin nyo. Sayang yung effort. Oo. Kasi hindi yun mag-work for may magsisin but hindi ka papansinin. Like this one, oh, Facebook to, 'di ba? So ayan, so outreaching na to, guys, ha, hindi na to attraction marketing. So yung mga friends mo kanina na na-add mo or yung mga tao, mga CEO, decision maker, yan yung mga chat mo na ngayon. So, kung post ka, yeah, pwede ko tong ano, ipakita ko to dun sa community namin kung ano yung mga example. Yan din yung isa sa mga freebies namin na ibibigay, guys. So, itong mga scripts, papaano kami mag-scripts, papaano kami gagawa ng response. Tapos yan, yung isang VA, kung wala kang time talaga, pwede kang mag-hire ng isang VA. Yung gagawin niya lang all day is nag-outreach. Like this one, no? February to. So we send an email, a message. Nag-okay siya. Can I know your site? I'll make an audit. Oh, pinakita niya sa amin. So ganun, di ba? So yung, by the way guys, yung gagawin mo dito, hindi ka mag-apply, ha? Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na ita-transition natin. Kasi outside freelancing platform na to, eh. 'Di ba sa freelancing platform nag-a-apply ka? Dito hindi ka mag-a-apply dito. Ikaw yung magdadala sa conversation. Ipapakita mo na gaano ka kagaling, hindi lang sa pagtatrabaho. It's all about business na dito, guys, no? And then how you communicate with the people here. Huwag ka na mag-share kasi usually 'di ba tayo nagse-share tayo sa mga client, hindi nila gusto 'yon. So, ayun, ikaw yung magdadala sa conversation nyo. Tapos dito, the way you pitch, ano, provide value. Yung ginawa namin dito, value. Ina-ask namin kung if they are interested,
getting an audit for his industry, no? So industry specific tong client na to. So yan, binigay niya yung site niya. So bale, hindi ka dito mag-a-apply or mag-offer ng service mo. Kasi kung mag-offer ka ng service mo, but kailangan ko ba yung service mo, 'di ba? So hindi ganoon yung atake natin dito, iba. So like this one, no, free value, free audit or freebies yung style natin. Tapos pag magre-reply siya like dito, iningian namin ng website para i-audit namin. Bale sa audit na yun, i-check namin kung anong problema ng website nila. And from there, we can provide them an idea, no? Ito yung mali sa website mo. Ganito yung gagawin natin. Yun lang, hanggang doon lang yung audit mo. But the free value, the value is providing them the problem, but the solution or how to fix the problem is paid na. So doon na sila magbabayad sa iyo. So yan yung gagawin guys if mag-outside na kayo sa Facebook o outside freelancing platform. Okay, so nice. So hindi pala na iba yung mindset sa isang freelancer, no? So para Mm. siyang nag-offer ka ng service like a doctor, a lawyer. So it's not parang hindi siya parang nag-apply ka ng job. Yes, iba. Yan pa marami kaming mga ano nito, mga clients talaga na nag-crave talaga after namin silang ma-chat. Kasama pa yan sa sa Skype, meron din kaming Skype strategy. Ayun no, sa Skype yan, magpapagawa ng website, ayan, meron din sa Telegram. Meron din sa Telegram pa rin yan. Dito, Telegram ata to. Ito, LinkedIn. So guys, nagwo-work siya kahit saan social media platform. So outreaching, yan yung best way na pwede nyo gawin. Dito, another LinkedIn. So yun guys. Yun guys. Hope you will apply that method. Tapos may nakita akong problem. Next question dyan. Sige. Paano mag-content? Paano mag-content? Paano ka nagko-content? How do you generate your contents? Okay. Yeah. Plan yung content. So yun, mayroon din kaming training ngayon bro na binago namin yung content style kasi we use a lot of ChatGPT plus we use a lot of ChatGPT content but sometimes hindi siya engaging eh. So you need to still do it. You need to train your people talaga how you do it. So ngayon hindi ako yung gumagawa sa mga content na nakikita nyo sa profile ko. But yeah, they use ChatGPT on how to do it. But if meron mga content na outside na sa or hindi ko na may mga content kasi like ngayon we have 111 days challenge daily content yan. So ako na yung gagawa kasi they don't know more about me. Mas maganda talaga pag ako yung gagawa. If personal naman yung content na ipopost mo, dapat ikaw yung gagawa. But if more knowledge, merong ChatGPT, 'di ba? You need someone lang to babaguhin din natin kasi malalaman nila yon na hindi talaga ganun kaganda yung content mo. So, ayun, yan yung sa text content, but if you will also do graphics, so meron din akong graphics, meron din akong video editor, meron din akong copywriter. So ngayon, bro, I was kasi enrolled to a training by Real Talk Darbs, no, yung mga contents niya, how they create videos. Kasi dati, yung alam natin is mag-ano pa tayo, like we need a DSLR camera na ito yung amount para tayo makagawa ng content. Kahit cellphone lang, pwede mo yung gamitin, no? So gamitin mo yung phone nyo, mayroon naman diyan caption na app or mga teleprompter na app sa phone na parang nagbabasa ka rin or parang hindi ka nagbabasa talaga, tinitingnan mo talaga yung camera mo. So meron diyan, no? If mahirap ka or hindi nyo comfortable mag-English kasi if target mo international, dapat ka talaga mag-English kasi 'di ba? Para maintindihan yung content mo. So yun, may mga mirror app sa iPhone or even Android na i-import mo lang doon yung script mo, mababasa mo na yon sa camera. Tapos ka, parang legit talaga. Content is the king right now talaga. Tama. If ako yung pasabihin, content talaga. So speaking of content, no? Challenges mostly ng mga freelancer, VA, lahat na siguro ng mga nag-online sa social media is content. So Mm. dahil dumami tayo, no, naging 23 dito sa Zoom and dumami yung viewers natin sa Facebook Live natin sa community. So meron Hi tayo everyone.
Pero ako i-share another bonus mamaya. Yung content Ayun. creator na GPT. So it will help Oo. you to create a 30-day content plan for your business. Input mo lang yung data mo, anong gusto mong audience, yung niche mo, everything magtatanong siya tapos AI na bahala sa content. And Ayun, with no? ano siya, meron siyang image prompt para may libre ka ng image. So ayan, Grabe. bigay ko Yun na. as a bonus later. So share nyo ano yung webinar natin para mas dumami tayo and Oo. para mas ganahan yung speaker natin, di ba? Tayo mas ganahan tayo mamigay ng mga bonus. Oo. Ako bro, ano, like ito na lang yung gusto ko ngayon eh. Like may ano tayo, may ma-share ng knowledge, may nakikinig and that's it. Tapos na ako sa panahong ano, like bebenta ng mga courses, no? Hindi nag-i-English. Oh, Oo. But the good thing here is gusto ko na yung ginagawa ko kasi ilang taon din yun na tiniis ko lang. Kasi andun talaga yung ano mo eh, yung andun talaga yung ano, kumikinang-kinang. yeah. Oo. Meron tayong ano question, follow-up question. Pero alam ko namang sagot dito, no? Question dito, do you pitch? So, syempre, wala. So, they come to you. Hmm. So, X ko na tong question na number 6. So, question 7, what tools or platforms do you use regularly? So, Hmm. hanggang ngayon, gumagamit ka pa ba ng platform or purely attraction Ano, marketing talaga? social media. Social media tsaka referral. Meron din kami bro email, email marketing. So sa email Do you marketing namin, cold email cold set. email? Yeah, cold email set up siya. Um, yeah, cold setup. We buy 50 emails tapos i-connect lang namin sa Google Suite or Google Workspace. Tapos ayun, na everyday siya nagsisend ng email sa amin, automated. And then So, if mhm. yeah, cold email does work until now. Yeah, until now. Kapag tama lang talaga yung kapag tama talaga yung subject line mo or yung ano mo, body. So, wag kang mag-offer. Like same sa ginagawa namin sa Facebook outreach. Yung ginagawa din na yung sa kanina pinakita ko, same lang yun. Magpo-provide ka ng ano talaga, like value. Value lang talaga and then let them reply to you. So ganun lang. Pag may nag-reply sa email outreach namin, doon na papasok yung mga ano, i-add namin sila sa LinkedIn or WhatsApp or we need to do a discovery call. Ipipresent namin yung proposal. Or meron din kaming ano ngayon eh, closer. So once na may mga taong mapupunta sa ads namin or sa cold outreach or sa cold emailing, i-calls namin yon. Ganun. Okay, so, But nice. but Nag-work pala siya. hindi siya necessary na ano dapat meron kayong cold caller, ganun. Kasi karamihan sa mga client namin ngayon, to be honest, is nasa social media. Meron ding uh, referrals tapos, yeah, mas powerful din yung referrals talaga eh. Kasi yung ibang clients namin, nagre-refer siya ng ano, like 5 clients yung ni-refer sa amin. So, paano sila mag-refer sa iyo guys? Sa inyo, you need to provide result to that person. Kasi para magbibigay pa siya sa inyo ng maraming clients. Ganon. Do you scrape the question or personal question? Do you scrape emails from Before, it won't work. it won't work? Yeah, it won't work. Before siguro nagwo-work 'yan. But ngayon, kasi I personally tested it eh. Mhm. We scrape thousands of people using different tools, no? Hindi ko na lang papangalanan but marami kaming ginagamit like yung later AP, yun, ginagamit din namin yun. Tapos different tools din, D7, yun. But hindi siya nagwo-work, no? Hindi siya nagwo-work. May mga nagre-reply but sometime it won't work eh. Mm. Kasi I have lots of tools like GMB scraper, mga sa Google Mm. Maps. So, Mm. but I never use it pa kasi ayoko talaga mag-cold email sa totoo lang. Pero depende. Meron kaming kasi sa cold email namin, meron kasi kaming supplier Kaya na mga leads, oo. So yung mga leads na yon is some of them may interest na kasi sinosort out na nila
before nila. Some of them may binibenta sa amin, meron ding mga freebies, ganon. Meron din kaming mga nagkaka-interest talaga sa services namin or nagpupunta sa book a call sa website. So yun yung mga kino-cold email namin. But before we tested buying leads sa mga tools, but wala kaming, meron siguro pero konti, napaka-konti lang talaga. Yeah. Ako noon supplier. Ako mismo yung supplier ng leads. So Ah, anyway, okay. ngayon Okay, hindi kamusta na bro? maganda business yun. Okay lang. Binibenta sa Fiverr. Anyway, Mhm. let's go to red flags. No, ito, importante to. Red flags and rookie mistakes. So question, what are common mistakes you see for freelancers you see, no? When aiming for premium clients. So ano usually Mm. yung mga mistake kung nag-aim sila Sige. for premium clients? So, balik tayo dun sa sinabi ko kanina na they don't have a clarity. So, magsisimula tayo dito guys sa clarity sa offer nyo, no? So, clarity about the offer. Marami kasing tao, they don't know about offer. What is offer? Some of them, they think na, yung offer is all about what I'm selling right now. Like, I sell SEO. No, it's not an offer. I'm selling content creation. I'm selling social media market. Hindi yan yung offer. The offer is what you can bring to the table. Paano mo ma-solve yung solution? Paano mo yung ma-solve yung problem nila? So for example, if I have a problem with SEO, no, wala akong results sa SEO. So hindi SEO yung solution mo, but leads or getting results from what you are doing with them. So yan, you need to be very specific. Gawa ka ng offer mo based sa let's say your social media marketer right now, gawa ka ng offer based sa social media service mo. Wag yung I'm selling social media services. Kasi it's too broad, it's too generic, and maraming gumagawa doon. So you need to be unique. And yan yung isang common mistakes, no? Tapos yeah, if you're aiming for premium clients, you need to have a portfolio, syempre. Kasi kung wala kang mapakitang portfolio, yeah, merong sigurong tao, pero napaka-konti lang. Kasi if you're not good talking to prospect or to your future client, hindi yun magtitiwala sa'yo, bibigyan mo ng 100K per month, mag-usap kayo, hindi ka nga marunong sumagot, wala ka nga maipakitang proof, so paano kanya bibigyan ng ganong klaseng client, 'di ba? Or ganong klaseng rate. So, hindi pwede yung high ticket do'n sa mga gano'n. And, during the conversation as well, this is number 3, you need to listen and ask the right question. Hindi ask question, but ask the right question sa Mhm. kanila. Kasi if the client notice na this person is, trustworthy or reliable, makukuha mo talaga 'yun. Ikaw yung magdala sa conversation. Ibang ibang level na 'to guys, nasa more on communication skills na 'to kasi 'di ba sa freelancing platform, kung hindi kayo nag-usap, chat-chat lang kayo, hindi para for me hindi siya gano'n kaganda, kasi nagchat-chat lang, but gusto ko talaga nag-uusap kasi kami. Kasi during the call, you have a control, 'no? Control papaano mo dalhin yung conversation. At once na nakita nila na you are reliable, you are good at what you're saying, even hindi ka pala magaling, but at least na-close mo na. Gano'n. So, do'n malalaro mo kasi sa conversation, eh. And then once na magkatiwalaan ka na niya, do'n makukuha mo na siya. So listen to your prospect and also ask the right question. Yan yung number 3. So if you're not doing that 3, so medyo mahihirapan kayo. Mm. Okay, so follow-up question, any red flags to avoid when dealing with potential clients? Mga red flags sa'yo? Marami yung ano, meron pa nga kaming isang client na finar namin. We fired clients depende sa problem yan. So sa company namin, yung isang client na ano, um, parang nagagalit sila sa staff namin and sumisigaw-sigaw pa, yun fire namin yun. You're fired. Gano'n, diretso. Kasi, we don't like toxic people or we don't like toxic clients kasi nagkakaproblema yung company, or yung staff mismo. Meron kaming isang staff before, umiiyak na siya kasi toxic yung client. Sabi ko, "We are not fit to work together. We need to end the agreement now." So gano'n, wala na. Yan yung first naming ano, red flag sa mga client. Second, if we notice that
the client is hindi pala ma-afford yung service, no? You can tell naman, guys, no? May mga ano kasi yan eh, notice, no? Like for example, yung mga clients pala dito, guys, outside freelancing, dapat sila magbayad sa inyo. Ganun na yung mindset nyo ngayon, na. So if freelancing, wala kayong magagawa kasi yan yung algorithm na sa Odesk or Upwork or kahit anong job sites, na magtatrabaho ka muna tsaka mo pa marireceive yung pera, 'di ba? But outside sa freelancing platform, dito, sabi ko kanina, kayo na yung magdadala. So before you do the work, magpapabayad muna kayo. Depende sa rate nyo. Pero yung question dyan is, paano ka pagkatiwalaan yan na magsasend siya sa'yo ng 100K? 'Di ba? So yun na yung mga sinasabi ko kanina. So ayun, walang klarong goal or hindi alam yung gusto din nila. Like for example, no, we do work SEO nila for 1 month, tapos sasabihin nila na, ba't wala ka pang result? Hindi ka pwedeng magkaka-result in just 1 month. Kasi SEO is long term yan. Minimum yan to 3 to Tama. 6 months. Depende sa competition and depende siya sa gaano ka kahirap yung yung industry mo. So, ayun, pag alam namin na 1 month na kami tapos nag-expect ng result, so hindi nag-work kasi yung expectation niya hindi tugma sa anong dapat. So ayun, nawala kami. We end the contact din, ganun din. So back tayo sa clarity, no? So yun, papaano mo siya i-solve during ngayon, bro, sinolve na namin 'yan problem. Every time we have a new client during the discovery call, importante talaga na transparent kayo, tapos tsaka clarity kung ano yung ma-expectation nila for the next couple of months. Kasi after 3 months, 6 months, kapag nag-expect sila ng gano'n, hindi naman pala possible or hindi mo naman pala sinabi, ikaw ang magkakaproblema in the long run. So, yun, change nyo yung expectation nila, or you need to talk to them talaga. Tapos, no deposit. No? So, hindi kami nagtatrabaho pag hindi sila na magbabayad. Full payment. Hindi upfront, hindi half-half, but full payment talaga. So, that's how it works na, guys. Basta outside na kayo sa mga freelancing platform. Nice. So, yan, talaga setting the expectation kasi like sa'yo, SEO is a long-term game siya, di ba? Baka akala nila parang Facebook ads lang na Mm. resulta ka agad. May mga ganon. But also explain to them, kasi yan kasi siguro yung naintindihan nila. But Di- during the time inexplain mo sa kanila, may mga client na nakakaintindi. And some of them, they accept it na it take 6 months, but may talaga client, mga arrogant na nagagalit pa. They think na alam na nila kung ano yung process or ganun. So wala kaming magagawa doon but to accept na wala ka na. Ganun. Ayos yung SEO, no? Kasi halos long-term yung mga clients nyo kasi SEO halos Oo. long-term siya eh. Yes, depende pa rin, bro, kasi mayroon din kaming client na may budget problem. Okay. So, we already expect, kasi inexplain na namin sa kanila na this will take 6 months minimum, ganon. But, after 4 months, wala na palang budget. So, anong nangyayari ngayon? We ended the contract. Kasi, wala pala silang budget. Mayroong mga ganon eh. Mayroong mga ganon din client. But, usually, okay naman, walang problem, basta clarity lang talaga, ang transparency. Yun ang pinaka-important. Mm. Okay, now let's go to mindsets and habits. So parang na-mention mo na yung mindset. Pero may question dito. Ano yung top 3 na mindset shift or habits that helped you scale faster? Mm. Good question. Sige, thank you guys for asking. For me, you don't need to be the best. Okay, you don't need to be the best. Just the most consistent. Natatalo yung mga magagaling, guys, sa pagiging consistent ng isang tao. That's true. May mga ibang tao din na before sila mag-take action, like this one, after yung marinig to, yung session natin ngayon, wala kang laptop ngayon, tapos magkaka-laptop ka sa 1 month from now, ay wag muna akong mag-take action kasi wala pa akong laptop, next month na. 'Di ba? May mga ganun eh. So you don't need to be the best, no? Just do it, kahit cellphone lang, magawa ka ng profile, basta possible naman, 'di ba? Yun, just start now, just do it now, kasi some of them then they fail to do it because they think that it's hard. But hindi pala. One of the thing that I realize is you just need to do it.
Before din bro, yung isang hindi naman siya problem, habit ko na talaga like before, some of the things na ginagawa namin like yung pag-aabot kami sa point na yon is nahihirapan ako. But hindi pala talaga siya mahirap. Nasanay lang pala talaga ako na kapag maaabot sa point na yon, for me, yung interpretation ko is mahirap. Pero hindi pala kasi na-solve ko yon kasi tinry ko lang, hindi na ako nag-isip. I just need to do it kasi I don't know eh. Yun, gagawin natin. Na-realize ko siya na madali lang naman pala. Sometimes ito talaga yung problem natin, 'di ba? So, ayun, you don't need to be the best. Kung ano lang meron ka, pwede na 'yon, just do it. Consistent lang. Consistent talaga yung isa sa nakaka-solve ng karamihang problem eh. Like when you're facing problem, no, getting problem with getting clients, no? Consistent lang talaga. I don't think hindi ka makakahanap ng client in just a month if you will follow what I'm teaching you right now. Impossible yan. Nag-outreach ka every single day for 1 month, walang nagre-reply sa'yo. I don't think so. Nag-apply ka ngayon every day sa Upwork kung walang nagre-reply sa'yo in 1 month. Imposible yan. 'Di Yeah. ba? And Posible also, talaga. yeah. And also treat freelancing like a business. Yung sinabi ko kanina guys, not a sideline. Kasi hindi mag-work yan, no? May magre-reply sa'yo but hindi mo siya magiging client kasi sideline mo lang siya eh. Focus ka and don't think as you are only a freelancer. Lakihan mo yung vision mo. Okay? Kasi yun nga, sinabi ko na kanina sa inyo, sa mga nakikinig na may kakilala ko before, no, napakagaling but ended 20,000 yung salary every month. Napakagaling yun sa SEO. Pero pwede naman pala yung 200, pwede naman pala yung 300K. Hindi nga niya lang alam yung laro sa business. Kasi this is business na eh. Yung ginagawa natin online, guys, this is business na. Yung mga Amerikano nga, 'di ba, binibigyan tayo ng mga task or yung mga clients natin ng mga do you think sila talaga yung main clients? Hindi, meron nag-outsource din yun sa atin. 'Di ba? Merong direct client, merong indirect client. Yung mga indirect client, ina-outsource din nila sa atin. So napaka-wise nila, 'di ba? Sila yung kumikita, like for example, yung rate na yon is $3,000 sa client nila per month, tapos binigay lang sa atin $400, 'di ba? Tapos wala silang ginagawa, nagagalit pa sa'yo. Hmm. Kasi Yun yung magaling sila literal na mag-isip. laway lang ang kapital. Oo, oo. Tapos napaka yung ugali pa. And lastly, always reinvent skills, guys, okay? Skills. If hindi nag-work ngayon, okay, it's okay. You just need to do it again, but you need to change the strategy. 'Di ba? Kasi yun naman talaga si SEO, mag-stop ka sa SEO. Huwag ka mag-stop sa SEO, yung strategy mo yung baguhin mo. Gawa ka ng sistema. So if yung system na ginagawa mo ngayon pag ganito or pag ganyan, paliko, pa-straight ka naman ngayon, 'di ba? Hanapin mo yung tamang sistema na mag-work sa'yo. Or if you're learn talaga ng knowledge. I encourage you to do that. Like learn, even ako bro, like once every day, meron akong schedule sa calendar ko Mm. na nagle-learn pa talaga ako ng SEO. Nagle-learn pa talaga na ako ng e-commerce. I'm always learning kahit kahit matagal na tayo sa industriya. Napakagandang mindset yan kasi yung iba kasi parang meron ng tinatawag na alam mo yung acne. Mm. Alam Mm. ko na yan. Oh, acne, alam ko Bro, na yan. sa'yo ko lang nalaman yan, bro. Akala ko yung acne talaga na literal. Hindi yung acne na nasa mukha, pero yung alam ko na yan. Di ba? Yun nga. So kahit ako ngayon, student pa rin ako. Forever ako student eh. Ganyan tayo dapat. Forever ka student and always invest sa skills, sa knowledge, sa courses. Kasi our industry nag-change, nag-evolve so Mm, fast. Di ba? Kung mabagal ka sa change, you cannot adapt sa change, maiiwan ka talaga sa mga mabilis mag-adapt. totoo. Totoo. So, may question. How do you handle rejection or dry season? Rejection Uga na uga. or Dry season. Ano ba to dry season? ano, yeah, it's part, no? Wala kang hindi mo siya i-handle. You need to flow, no? Kasi kung Oh, i-handle mo 'yan, magkaka-problem. Marami kang isipin eh, 'di ba? If handle mo yung problem mo, like for example,
wala kang clients ngayon, no? So kapag i-handle mo pa siya ng like hindi literal na wala kang gagawin ha. What I'm trying to say is that wag mong iisipin, wag kang mag-isip ng marami, wag kang mag-think ng mga ganito, no? But you just need to do it. Kasi if i-handle mo pa yan ng mga wala akong clients ganito, mag-overthink ka. So some of them they stop, they don't continue. May mga students nga akong ganyan eh. Nagsa-stop sila kasi wala silang makuhang client, dry seasons ngayon. So for me, it's you need to go with the flow, no? Wala kang clients ngayon, it's okay. 'Di ba? Hindi ka naman siguro nawala, clients mo lang naman yung nawala. Continue. No, yung sinabi ko kanina, consistency lang talaga yung isa sa problem natin. So, flow ka lang. Like yung blessing, 'di ba? Once na nangyari na yun sa'yo, continue na yan. At wala ka nang gagawin. Some of the problems na mga nakikita ko sa mga tao is like they have a lot of stress, anxiety, depression, no? Like for example, wala kang client, nade-depress ka, nagkaka-anxiety ka. Kasi you're always thinking that. You're always handling everything that you have or that you feel right now, 'di ba? But how about try to flow, try to go with the flow, no? But you still need to do something. Hindi lang yung wala na akong gagawin. Kasi alam mo na eh, wala ka ng clients, 'di ba? Dry season ngayon. But ano pa yung gagawin ko? Mag-overthink, 'di ba? Go with the flow. And go back to the basics. Basic talaga yung importante dito. Like, you don't need to do Facebook ads, ano ka ng closers or sales closer kasi sabi yan ni Coach Kirk. Wag nang ganon kasi yun na, pang-advance na yun eh, pang-agency na sa amin na yun. But sa inyo guys, sa mga nagsisimula dito, basics works until now, no? So, ayun, optimize yung social media profile, libre lang yung gagawin, 'di ba? Yung kay Bro JB, may ibibigay siyang content calendar, napaka the best yun na offer, bro. Content Prospecting, creator. content creator. Then prospecting, magpo-prospecting ka sa tinuro ko kanina, paano ka mag-outreach, no? Also improve your offer. So, yun. And yeah, mindset din or habits pala, you need to have someone din, someone na tuturuan ka or magtutulong sa iyo when it comes to like dry seasons, no? Or rainy days. Kasi if you have someone who's already doing that before or nagfi-fail na siya before, then I don't think magfi-fail ka pa ngayon. Kasi na-handle na yan before eh. So you need to have someone or mentor. Huwag katulad sa nangyari sa amin before na wala talagang nagsusupport, no? So that's why right now guys, gusto ko talagang mag-provide value sa inyo. So kahit this is only a Q&A session, but I'm giving you value, I'm giving you 15 years of experience. Kaya sabi ko sa inyo, tanungin niyo ako ng question, wag lang kayong makinig kasi sayang yung opportunity na to, no? I don't think na like baka wala nang ganitong or next year na naman, 'di ba? Or next time pag tatanong ako, chat-chat na lang tayo, 'di ba? So mas better you ask me question right now. And I remember why I started and that's bigger than any no. So, ayun. Okay, may mga questions na dito. So, ubusin ko lang tong kabila. Tapos, Sige, bro. na tayo sa, guys, lagay nyo lang yung, type nyo lang yung questions chat box. So, malapit na maubos tong isang pre-question na tinanong ko before sa community, no? Skip ko na tong iba kasi nasagot mo na. Ito, freelancer or agency path. Masakit ba sa Hindi ulong isang agency or chill hindi lang? sa hindi sa lahat ng tao ay hindi to para sa lahat ng tao yung Agency. pagiging agency owner. Yeah. Iba, guys, iba na talaga, napakaiba talaga siya. Okay? But malaki yung kinikita sa agency as a freelancer, that's true. Pero depende din pa rin 'yan. Kasi kung isa lang yung client mo, dalawa, tapos agency ka, 'di ba? Kasi dito, ganito, if you're not ready sa mga sasabihin ko ngayon, wag ka na muna mag-agency. Start ka Mm. muna pag-freelancing. Hindi ka pwedeng mag-agency diretso kasi you need to know, you need to try talaga being a freelancer or if alam mo na talaga yung process, diyan ka pa mag-agency. Kasi dito, mamumuhunan ka na, magtatayo ka na ng office. It's either home base sila or office base, 'di ba? Magre-rent ka na ng office, babayad ka na ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, 13th month pay, 'di ba? Tapos mga tax pa, magre-register ka pa ng business. So ganun yung agency ha, magre-register ka na.
If you are not ready to do that, wag muna, 'di ba? And then you need clients kasi agency ka na, hindi pwedeng agency tapos ikaw lang, 'di ba? So you need people. If you don't Mm. have enough client to sustain building your agency, wag na lang muna. Yung gagawin mo ganito, if you're a freelancer right now, do it. Do it. Okay? Hanggang sa hindi mo na kaya. Once hindi mo na kaya, dun mo pa mafe-feel that you need to hire someone. Okay? Tapos yung pag-hire mo, wag ka mag-hire ng 10 or 20, wag diretso. Mag-hire ka ng isa muna. O kaya pa nila, isa yung lang hinire ko. Pag hindi na kaya sa isa, mag-hire ka ulit ng isa. So dalawa na. O mag-hire ka ulit ng isa pa. So ganon. Wag yung diretso mong i-hire ng 10. Kasi magkaka-problem ka nun if wala kang consistent growth sa clients or nakukuha mo. If you don't have a source talaga ng client, like yung mga clients na pumapasok talaga sa'yo, wag ka munang mag-agency. No? But, being an agency owner is maganda din. Kasi, yun nga, wala kang gagawin when it comes to fulfillment. You have people to do everything for you. Pero iba na yung challenge dito kasi hindi lang isa yung titingnan mo. Lahat ng tao mo titingnan mo yan. Even though you have people sa mga department na yan, but still you need to be there. You still need to be aware of what they are doing even though you have a manager. Kasi, 'di ba? Hindi naman 'to pwedeng wala ka na talagang gagawin. Meron akong mga kakilalang agency owner na wala na talaga silang ginagawa, like once a week nagko-call na lang, like sila ni Mad Singers, no? Napakagaling kasi sa management coach yun sila. So, depende din 'yan sa iyo kung gaano ka na talaga kagaling. But napaka-stressful yung agency. Akala nyo lang, kasi kami, wala kaming sahod. Wala akong sahod kasi, hindi na ako freelancer eh. 'Di ba? So, wala akong sahod. Depende din yan kung maglalagay ka ng, magpapasahuran mo yung sarili mo. I also want you to, may sahod ka every month. So, magtabi ka ng bank account mo for kita mo. Kita mo sa agency mo. Ganon yung pwede mong gawin. Pero ako, hindi ko ginagawa yung setup na yan eh. So, wala akong sahod, no? But meron kami kinikita sa agency. And yeah, agency, freelancer, maganda. Maganda yung freelancing, guys. Kasi ganito ha, gusto ko, gusto ko pa rin yung life sa pagiging freelancer. But hindi na siya for me. Hindi na siya yung calling ko ngayon. Na-realize ko na hindi ko yun yung calling ko kasi right now we have 100 plus staff na ah, sinisweldohan. And then na-realize ko na ito pala yung para sa akin talaga. It's not about me, it's not about the money, but to the people and also to the community that I'm serving right now. So ganun na din yung mindset nyo pag na parang marami na kayong na-achieve sa agency nyo, nakikita mo na yung mga staff mo na nag-earn, nakabili ng mga ganito, ganyan. So mababago din siya. And we have a lot of goals here. So bale, ganun, in short, hindi para sa lahat ang pagiging agency owners. Kaya ngayon marami pa ring mga magagaling or nagfi-freelance na hindi sila maka-jump in sa pagiging agency owners or ito pa din, wala silang proper training. Hindi nila alam kung paano siya gagawin. So ganun, bro. Nice. No? At least klaro kasi yung iba gusto agency kaagad, no? Akala nilang madali pero Walang mahirap. madali. Napakahirap, bro. Hindi mahirap kasi hindi ka natutulog ng maayos, but mahirap kasi marami kang, hindi siya literal na mahirap na hindi mo alam paano gawin. Alam mong gawin pero napakarami kang gagawin. Ganon siya kahirap. Oo. Kasi kung freelance ka, ikaw sarili mo lang yung iniisip mo, 'di ba? Nagtatrabaho ako anytime gusto ko. Ganon. Ayos. So may question na dito. Dito na tayo sa sa comment section. May question si Rina. Hi coach. Good evening po. May I know po if you have schedule for SEO course training? Gusto niyo matuto SEO. Thanks in Sige, advance. sige bro, pwede ko ba sabihin yung community na lang para Dapat. Kaya tayo sige. nandito. Okay, sige. Para Thank mas thank you bro for that ah. mas Sige guys, ano, yeah, I want you to go here dito yan sa screen ko, nakikita niyo naman siguro, no? yeah. So, school.com, ayan, school.com, SKOOL.com, School of Prophets or School of Prophets Academy. Sign up kayo diyan, guys, no? Bago lang tong community na to, but
marami kaming nilalagay dito at yung iba nilalagay pa talaga, no. So ito, papaano mo makuha yung first 500k mo a month? Dito siya. Hindi pa to tapos kasi bago lang nga to. So every week pa kaming nag-a-add ng mga contest dito. So antay-antay lang kayo guys. Interview sessions, mga episode, mga yung by the way, this community is for everyone, anyone who's interested to make money online, no? Hindi lang siya freelancing but also agency, SEO din, VA, tapos e-commerce, online talaga siya. Basta legit lang siya guys, pag-uusapan natin dyan dito. So hindi lang to nakafocus sa freelancing kasi bro, yung goal nito is gagawa kami ng school dito sa Surigao City. So ngayon, ginagawa namin siya online to see papaano yung feedback, and if this will work, maglalagay na kami dito sa Surigao talaga. So, ayan, join kayo dito guys kasi may SEO na nga dito sa international dropshipping eh. Check nyo na lang. Pero weekly kami nag-add dito ng course. And then, punta kayo dito sa calendar. Makikita nyo yung mga schedule dito. So, hindi pa namin na-add yung iba. No? Mag-add pa kami dyan. Basta weekly, maglalagay kami dyan ng content, guys. No? But read this first. So, yun, Wow. School of Prophets Academy. Yan, libre, no? Free. Yes, So, libre siya. Ayun sagutin ko bro si RJ. So wag kayong ila-add ko na lang dito. School of Prophets Academy kasi yung pinuntahan niya sa homepage ng school. So hindi okay. guys, hindi ako may-ari ng school. Ano 'yan? Sila ni Alex Hormozi ata yung Pero may-ari mostly, niyan. Oo. So ayun, interview natin, register kayo doon. Ha? interview natin si Hermosi. Joke Why lang. not? Why not? Oh. May next question from Joven. Possible ba maging six-digit ang earning kahit local client or sa labas talaga dapat? Local lang. So, no English. Na mindset ko ako kasi bro, na mindset ko yung international talaga. Kasi nung nagsa-start pa ako, international clients talaga kami diretso. Kasi sa freelancing sa Odes or Upwork, I don't know kung meron bang mga Pilipino, but meron siguro konti. After no naman, yung may agency na ako, ganito guys, napakahirap pag meron kang local client, no? Or before mo nakuha yung client na yon, maghanap ka ng local client, paano mo siya hanapin? 'Di ba? Kung wala sa freelancing platform, mag-outreach ka, pwede din. Or friends, colleagues mo, pwede din. Now, let's say for example, naging client mo na siya. Dito na yung mahirap. Kasi, ito based sa experience ko, mahirap katrabaho yung mga Pilipino. I don't know about you guys, but ilang ilang clients Yan. na namin mga Pilipino, napakahirap katrabaho niyan. Number one, if the budget problem, hindi mo pa to client, budget pa to, negotiation. Hmm. Sabihin mo 50k, napakamahal naman yan. Sa iba, 15k lang. Ganon. Hindi nila na-appreciate yung value mo. So doon na-discourage ako, okay. Isa pa, meron pa akong kakilala pa na during the time nagtatrabaho na kami sa kanya tapos hindi na-appreciate yung value mo, hindi nakikita yung mga ginagawa mo sa kanya, no? Tapos may client pa kami naninigaw, tapos may client pang bina-undervalue ka kasi yun nga, I don't know anong something doon na Pinoy lang naman tayo, dapat nagsusuportahan pa tayo, 'di ba? Pero yan yung mga negative feeling namin when it comes to local clients. So, depende sa iyo yan ha, kung paano mo sila i-handle, but I'm not saying yun na wag kang kukuha ng client. But yeah, pero yun, ngayon hindi na talaga kami. Siguro kung merong talaga lalapit sa akin tapos igagaranti niya na hindi siya ganun yung pag-uugali niya, okay lang. Pero kung ganun pa rin, wag na. So, we're done. We're done with working with Filipino clients. Marami kaming negative na experience sa kanila. Ayan na. Pero pwede pa rin, no? Pwede pa rin. Pwede. At least Oo, may pwede. disclaimer lang na may Oo. Why package not? sa Why sahod not? mo. Mm. Why not? And then, yeah, we also noticed na hindi nila naaabot yung rates talaga na tamang rates sa service na to. May mga barat din, ganun. So mix. And hindi mas marami. Mas marami lang. Maraming barat. Maraming barat, oo nga eh. Gusto mo mag six figure pero local, umanap ka ng marami. Oo. Mahal ka marami. Tsaka ikaw yung mababurnout. Plus, Totoo. beware sa mga barat. Pero okay lang. Ayun o. Advantage, no English.
Natatawa si Brother Joven Alerta, oh. Bro, nice setup yan, ha? Nababarat na siya, binabarat siya. Virtual background lang yan, coach. Actually, natanong ko lang kasi parang napapansin ko din naman na bakit walang kumukuha ng mga Pilipino, and actually magagalit talaga ako sa part na yun na medyo masakit talaga sa ulo. Parang ayaw Yeah. niya lang gamitin yung term na yun, pero yeah. Pero I hope mabago. Time will come sana para hindi ko sure, wala naman ng power para mabago yun. I'm hoping lang na sana dumating din yung sa mga client na Mm. ma-realize nila na yung value ng skills natin. Para international din naman. So parang Totoo. it's fair din naman na mag-charge ng international. So yun, Totoo. yun lang coach, natanong ko lang. Thank you. Thank you. Na-appreciate nga tayo ng ibang, 'di ba? Ibang mga lahi, mga Amerikano pa 'yon. How about tayo lang, 'di ba? So bina-undervalue pa natin yung sariling atin. Ito, may tip ako. So pwedeng Pinoy basta high paying sila, or they are also, meron silang malaking kumpanya sila, no? Like if they are in importation, if they are in e-commerce, if meron kaming mga clients guys sa SaaS industry na nasa Pilipinas. Walang problema doon kasi bumabayad sila. Nag-advance pa 'yon. Mm. So, meron talagang hindi pa successful sa business nila, like startups, ingat-ingat kayo doon, or mga one-man team pa, or hindi pa sila ganun ka-successful talaga kasi every value ng pera nila is tinitingnan talaga kung saan napupunta, ganun ganyan. So, 'yun. Siguro pag newbie, pwede ka mag-start sa local kung newbie ka pa. Yes, Pagpraktisan mo yung mga kaibigan mo. practicean. Oo, 'yun din yung isa kong masasuggest, bro, kung bago ka pa lang. You have friends, 'di ba? Meron ka sigurong ate na merong sari-sari store. Paggawan mo ng website, testing lang, 'di ba? Or Mm. meron kang kaibigan na lawyer ngayon. Gawan kita ng website, libre lang. Kapag nagustuhan mo, magbibigay ka sa akin ng video testimonial, 'di ba? Mm. Tapos video testimonial, yan na yung pang-hype mo sa mga prospects mo. Ganon. Or gawa ka ng website mo, or GMB, 'di ba? Papa-review mo sila doon. Mga friends mo, 'di ba? May testimonial ka na, hindi ka pa nagsasimula. Ganon, diskarte, basta legit lang yung mga testimonials na yun, why not? Coach, follow-up Ah, question lang po, if okay lang. sige, sige. Regarding, di ba maraming ngayon niche na, para sa inyo to Coach JV and Coach Quick, na maraming niche ngayon nagsabi, ito yung magandang niche kasi 6 digit dito, ganyan-ganyan. Pero ang Mm. dilemma, pag ganun kasing nangyari, example, mag-sample lang ako pero hindi pa ako sure 100%. Example, GHL. Maraming ngayon nakuha ng GHL, pero di ba ang nangyayari, nagiging siyang commodity. Since nagiging commodity siya, kasi maraming kumukuha nun, bumababa yung rate. So, ngayon medyo nakakalito din kasi sa freelance work kasi minsan ito yung magandang niche, 'di ba? Parang dati ang GHL. If I'm not mistaken, parang siyang ClickFunnels before. So, yan Yeah. yung pinakaputok Mm. noon na ngayon naging Click funnels GHL na. killer doon. Oo, top yan, chill bata. Pero ngayon, what if may mas maglabas pang mas maganda din sa GHL? 'Di ba? Ang Na question possible dyan, namatay naman. ba si ClickFunnels? Yun hindi naman, feeling ko hindi naman. Hindi mo naman siya namatay. Hindi naman siya nagtayon. Parang gano'n. Ano yung take niyo nun sa mga nagsasabi na ito yung magandang niche, tapos lahat na sila kumuha, 'di ba? Parang wala na silang parang gusto talagang niche ko. Ano yung kung anong malakas ngayon sa market, yun yung kinukuha ng niche para mag Totoo six yun. digit. Totoo Hmm. yun. Totoo talaga yun. Maraming mga ganyang nangyayari. Like yung pagputok ng threads, di ba? Yung kay Mark, yung threads. Yung iba, gumagawa na ng video kasi para magiging, gagawa Masterclass ng na. masterclass na for threads, di ba? Marami talagang ganun. So, sa AI din, di ba? May mga gumagawa na ng courses, may nagta-target na, even hindi naman magaling sa ganong industry. So, yung mapapayo ko lang for that, no, is natural, marami talagang mapupunta doon. But at the end of the day, kapag nawala na yung like yung gigil, or yung Yung what do we call hype, this? O yung yung hype. hype sa na yon, parang mawawala din siya along the way at hindi na siya ganun kamahal din, Hmm. no? So, for me, focus ka lang ka talaga sa industry na gusto mo. Or pwede ka namang pwede mo naman siya i-add as an add-on sa ginagawa mo ngayon. 'Di ba? Kasi if yung AI ngayon is maganda, i-add mo siya as an add-on. Huwag ka lang aalis sa ginagawa mo ngayon kasi
subok na yan eh, gusto mo yan. So, like what I've said earlier, focus tayo sa niche or industry na gusto talaga natin kasi we are talking about long term eh. We are talking about long term. But if yung ginagawa mo ngayon is data entry, hindi ka na challenge, change your niche. Yun nga yung niche ko bro, yung industry ko pala since before, SEO lang talaga yun. Yun yung ginagawa ko before, no? Hanggang ngayon SEO pa rin kasi nagustuhan ko siya. And yun din Yeah. guys, if ano kayo, focus kayo sa ano talaga, sa specific niche, mas malaki kasi yung kinikita mo kaysa mag-general VA ka. Kasi 'di ba, if i-compare mo general VA compared to ano, Niche niche, specific. mas marami kang makukuhang client. And also, yeah, mas ano ka, mas magaling ka. Kung mag-a-apply ka sa isang position into SEO, mag-a-apply ako kahit wala pa akong mga experience. Tapos focus ako sa SEO. Tapos yung isa nag-apply din, General VA, tapos may SEO lang siya nilagay doon sa ano niya, sa cover. Mas i-hire pa ako doon na client na yon, 'di ba? So, ganyan magma-matter. So, yun bro. Okay, So, Coach, thank you po. Thank you, Coach Bert and Coach pwede pa rin Virgo. mag six figure kahit anong Kahit ano, oo, industry. Pero ang bottom line, mahirap dapat lang yung masaya iba. ka sa ginagawa mo. Yeah, pero isipin mo You're din, happy. kasi kung masaya lang tayo tapos like data entry ka tapos 15,000 yung kinikita mo. Eh, masaya ba sa So, data entry? yun nga, yun nga yung ano natin, 'di ba? So, hindi ka masaya kasi mahirap pa rin yung trabaho kasi, 'di ba? Paulit-ulit na lang siya. Napakahirap na kasi paulit-ulit, hindi ka nag-iisip, 'di ba? Yung kamay mo sumusunod na, reflex na lang yung pag ganito-ganito niyan. So, Unless minsan nalagyan mo ng nakaka-challenge. AI. I-automate mo using AI. Tapos sweldo ka ng sweldo, AI yung nagtatrabaho, okay, masaya ka dun. Hmm. Pero Yes, di ba, bro. kung nagko-content ka, let's say may napili ka na industry, masaya ka dun. Doon ka nagko-focus ka sa content mo. I think maka-attract ka ng high-paying clients. Kasi Hmm. they will see you as an expert eh. Totoo. Totoo. Ewan ko, may nagko-content ba about data entry? Wala pa ako nakita yata. Ano, General VA bro, General VA merong lang, no? nagko-content. Pero kahit nag-general VA ka tapos nagko-content ka, you'll be seen as an expert pa rin. Totoo. Totoo. So, create lang talaga ng content. Content talaga. Even ngayon, if papipiliin ako ng marketing, content talaga. And then magagamit mo siya sa lahat ng, hindi lang services, but also products. Makakabenta ka ng maraming products, even content or video. Okay, next question from Ryan. Newbie. Newbie siya sa freelancing industry. What in-demand skills is the best to learn this year? Ano- Kasi ang daming courses eh. No? Ang daming industry nagbebenta ng course. So, Okay, question as a newbie in the freelancing industry, what is the in-demand skills is the best? Okay. So kung in-demand siya, yun, mga AI, 'di ba? Mga AI, follow ka lang sa AI trends if you're asking about the in-demand skills. Ano pa ba, bro? Yung mga in-demand. actually, yung AI ngayon, pwede mo idikit sa kung anong niche eh. Mm, Eh, mm, Facebook ad strategist ka but you're using AI, or web designer ka but you're using AI, graphic artist you're using AI. Pwede siyang totoo. Pwede. i-merge kung anong industry meron ka. Tapos kung may AI knowledge ka, mas lamang ka compared dun sa walang AI knowledge. Hindi siya Mm, AI educated, or hindi siya gumagamit ng AI. mm. So AI will never replace us, but magiging may unfair advantage ka if meron kang knowledge sa AI. Yes. Combine mo sa kung anong skills, anong niche na meron ka. Yes. That's true. Or punta ka doon din sa trends.google.com. That is Google Trends. Add mo yung industry, like pili ka ng or mag-add ka ng mga industry na gusto mo. Tapos i-paste mo doon. If makikita mo yung trends na yon, change mo yung location kung anong location yung gusto mong makita. Kasi pinapakita doon kung how many times sinesearch itong word na to. Kaya nga siya nagiging Google Trends. Makikita mo pag paakyat, meaning nagkakaano pa siya, nagkaka-demand pa siya this 2025. Pag ganon, ibig sabihin, paunti-unti na lang yung mga nag ano doon sa
industry na yon. So, yan, tip. Trends.google.com. I don't know if binago ba, but yan yung dati. Question from Aldrin. Tanong lang sir, lalo na sa portfolio, paano o ano dapat nakalagay sa portfolio lalo na if wala ka pang prior experience? Okay. Portfolio. Kalimutan ko na. Wala na kasi akong portfolio eh. Pero anyway, yung nalalaman ko pa ngayon, ano talaga, pinaka-importante yan yung experience. But sinabi mo na wala kang experience, yan, magsisimula tayo sa sinabi namin kanina na you have friends, colleagues, no? Magsimula ka doon. Gawan mo siya ng website or SEO or even basic data entry task. Once na natapos na yon, lagay mo na siya as your portfolio, 'di ba? Case study, no? Pa-comment mo siya sa GMB or Google mo or pa-comment mo siya sa Facebook mo. Gawa ka page, pa-comment mo siya diyan or mas maganda talaga yung video testimonial. So para meron ka ng copy ng ano na yun, portfolio. Aside from that, dapat meron kang mga certificates, no? Isa to din sa important. Oh, hindi siya ganun ka-importante but it will also help you boost. So yun guys, no? So kung certificate, may mga training ako, bigyan ko kayo ng certificate. Yun na lang kasi nakatulong din siya kasi may mga nakaka-recognize din naman sa akin for that, no? And matulungan kayo mag-improve ng portfolio nyo. Basta training seminars, pwede nyo siya ibutang dun sa portfolio nyo. Previous job history, ganon, mga certificate, mga, ano pa, pahabain nyo yung portfolio nyo. Ito, instead of portfolio, like yung document or Canva presentation, mas pinaka-bet ko talaga yung website. Like your name, kirkroldan.com or gawa kayo nun guys. Hindi yun mahirap kasi nasa 1,500 lang ata. Meron ka ng domain tsaka hosting. No, papaano mo na siya gagawin? Marami dyan sa YouTube, napaka-basic lang. No? Tapos, bili ka ng theme or may mga themes dyan sa mada-download mo. Sila ni Bro JB, nagbibigay yan ng mga training. So, simple website na hindi siya complicated but resume type siya. Kasi para ano mo lang siya, ma-edit mo lang basta kasi meron kang name, picture, and then information. Pahabain mo lang like sa SEO, no? Ita-type mo doon yung ano yung mga knowledge mo like on-page SEO, technical SEO. So mahaba na, 'di ba? Makikita nila, oh, magaling siguro to kasi may mga ni-add kang information doon. Pahabaan, 'di ba? Tapos instead na resume or Canva, website talaga yung mas appealing. Kasi if mag-a-apply kayong dalawa sa Upwork, may website ka, siya wala, mas mafe-feel nila na mas knowledgeable ka. Kasi, yun nga, di ba, may website ka, tapos siya, resume lang. Tapos mahaba pa yung website mo. Di ba? So, parang professional type na din siya. And the good thing with having your own website is, they can buy services directly there. Kasi kung, di ba, target kasi natin dito more on international. So, connect mo siya sa PayPal or connect mo siya sa ibang payment gateway. So, makapag-bill ka na ng clients mo, no, without using bank transfers, ganun. May nilagay akong coupon, 20% off sa .com domains. Actually, hindi lang .com, Yun, lahat no, ng tawa. domain. Sabi Namecheap ko na din, nga ba. Magaling to si, brother. Ano to, 20%, bro? 20% off sa yes, Namecheap. Namecheap. Yun, no? So, Lahat. kunin nyo na, Kirk, yung name nyo. Pwede nyo ilagay doon. Oh, Invest lang kayo ng konti, yun yung guys. pangalan nyo before ko bilhin yan. Okay. Kasi pwede mong bilhin ng pangalan ng competitor mo eh. Benta mo sa kanya. Bro, ganito. Si Boss Toyo, yung ano niya, Oh, bilhin mo, boss, bostoyo.com. Gawa mo ng website. Benta mo sa yung kanya. yung Pinoy Pawn Star. Oh, bilhin mo yung domain. Binili ko yung domain dati, 2 years Oh, ago. Tapos, chinat ko siya. Hey bro. Tapos, ginawa namin yung website, yung Pinoy Pawn Star kasi nasiyahan kami sa, sa content. Ba't mo binili? Sabi niya. Tapos, nakipag-meet siya sa amin. Nakipag-meet siya about that mga 2 years ago. Ayun, tapos hindi natuloy kasi nabusy ayan. siya, nabusy din kami. But nag-chat-chat na kami dati eh. Ba't ko daw binili? Tapos bro, binili ko din yung email like pinoypawnstar@gmail.com or hindi binili but iniregister. Maraming nag-a-apply. Maraming nag-a-apply sa akin. Bustoyo, pwede ba akong mag-ano diyan? Ah, Pwede ba akong magtrabaho? Akala nila yun yung email.
Kung binili niya ulit yung website, yung domain, tapos hingi ka sa kanya ng testimonial, di ba? Ang lupit ng testimonial mo. Hingi ka ng review, gawan mo siya ng website. Oo. At that time, hindi ko ginawa ng website. Ano lang, binili ko lang yung domain. Ayun. Napaka-exciting yung conversation natin, guys. If you have questions, no, sulit-sulitin na natin to kasi, ano, sayang. Ito bro, may nilagay din ako, yung AI, yung Hasan bro. Maki. Ayan, ayan Yan. yan yung kanina. Yung nagpe-play na Gumagawa video. siya ng ano, grabe Yan, bro. Seconds yan. lang, may website ka na. Libre hosting. Guys, gamitin nyo to. Visit. Grabing value si 1.5 lang Brother yung credit. JV. May credits yan. Free 1.5 credits. Meron ba? Guys, grabe oh. May mga value ako. Hindi ko to alam eh. Grabe bro. The best. Kaya niya mag-clone bro. Clone ng Sabihin mo website. yung link. Oh, sabihin mo lang, kunin mo yung link ng website na competitor mo. Sabihin mo sa kanya, kopyahin mo nga. Kopyahin niya, seconds lang. Kinopya na yung website ng iba. Tapos you can edit the website. Grabe. Dami mong Sabi ko, alam sa AI bro. baka wala na akong trabaho nito. Visit. Ayos. Anyway, Ayos ah. Bro, ikaw ano, i-guess kita next week sa ano ko. ano, Sa lalo na. school ko. Ikaw mag-discuss ng AI. Galing mo eh. Ayusin ko muna. Arrange ko muna kasi nagkawatak-watak pa yung ano eh. Oo. Ayos to ah. Guys, ano, gawa kayong website dyan. Naku, nakapakadali na lang pala talaga ngayon, no? Oh, kung ayaw nyo Canva, may ano, Manos. Tsaka mas matalino siya kay ChatGPT. Hmm. Okay, next from Rochelle. Is it possible na AI will completely replace SEO in the future? Yan, Hindi, never. never. Never po siya mangyayari. So yung AI ngayon is helpful siya sa atin. Hindi siya nakakasama. Helpful siya but it will never happen na ma-replace yung AI sa ano, ma-replacean tayo sa AI kasi alam lang nila is paggawa ng content but even gumagawa ng content they still need human, 'di ba? Hindi nila kayang gawin yung ibang features na need lang talaga ng tao. Like for example, fixing technical SEO kasama 'yan sa ano, sa SEO process. Now, some of them pwede, but need talaga siya ng human eh. Kasi hindi talaga sila nakakapag-solve talaga ng ganun. So, hindi never mangyayari 'yan. Never mangyayari 'yan sa SEO. Mm. Tsaka may bagong term dyan, di ba? Yung parang i-crawl ka ng AI, yung website mo. Bali yung AI, let's say ChatGPT, siya na yung magre-recommend ng website link. Mm. Mm. Yes, Experience ko yan pwede. sa website ko na hindi ko Pwede. prompt, hindi ko sinabi na i-recommend mo ito, tapos siya na mismo nag-recommend sa isang webpage ko. Pwede. Mm. Siguro dahil old domain na yun, more than 5 years. So may authority na siguro. So kaya siya na-crawl. Sino pa yung may tanong? May na-skip ba ako? Kaya po ba ng isang, kaya ano, loan? Kaya po ba ng isang construction worker na makapagtrabaho online para makakuha ng international clients? Ito guys, ano, sabihin ko sa inyo. So, may bago kaming operation manager sa company. From Maynila siya, bro. Imagine from Maynila siya. Andito na siya ngayon sa Surigao City. So, dito na siya. Office base siya sa amin ngayon. Sinabi niya sa akin, kasi call center siya before eh. Sabi niya sa akin, grabe yung tinatrabaho or yung mga staff namin before. Mga ano, tricycle driver. Pero in just 2 weeks, sabi niya, in just 2 weeks, magaling na mag-English. Hindi na bango-bango. O ano ba yan sa Tagalog? Hindi na bano mag-English. But napakagaling na daw. In just 2 weeks, tricycle driver, Tagalog yun lang yung nalalaman language. Pero ngayon, after 2 weeks, magaling na. Tinuruan nila for ano, call center. Tumatawag pa yun ng mga prospect or leads ha, pero ngayon nagiging magaling. So, yeah, anyone na interesado lang talaga matuto. So, this is for everyone as long as nakakikita pa tayo or may kamay pa Long as tayo, 'di ba? may mindset. Oo. Ayun, di na binayabas ang English tama. Hmm. Ano po ba mas maganda, off-page or on-page SEO? Sabi ni RJ. Ano at first guys, wag muna kayo mag-focus sa ano, sa
on page or off page. But pwede naman. Pero napaka ano lang kasi siya napaka deep, too deep na talaga for you. So I suggest na focus ka muna sa overall SEO. So bali gagawin mo on page, gagawin mo technical, gagawin mo off page content. O bali overall lahat yung gagawin mo doon. Kasi hindi mo pagama Hindi mo pagama. Para matutunan mo talaga muna siya yung overall process ng SEO. Tsaka ka pa mag-niche down if you really want to go more deeper. Like, focus ka sa off-page. But ngayon merong akong mga kakilala. They really, or they are doing off-page SEO. Bali, yung off-page or link building, bali sasabit ka ng link sa ibang site. So, may mga iba akong kakilala, mga babae pa, focus sila sa link building. Why? Kasi madaling magbenta ng backlinks So, binibenta, may mga sites kasi na gusto nung papabayad once na magli-link ka sa kanila. So, for example, binabayaran ka ng $50 para mag-link sa site na yon. Binibenta nila yun ng tama ng $250. So, meaning, $200 yung kinikita nila per backlink. And then, the good thing is, wala silang ginagawa. Nag-outreach lang sila ng mga sites and let them say yes sa offer na $50. Ganon. So, yeah, pwede mo din yang i-start kasi napakadali lang gawin yung link building. Pwede. And May wala tanong ka. ako dyan. Sige bro. Sige, sige. Okay. Effective ba yung mga pang link building ng mga software? Hindi na ngayon. Automated. Hindi na ngayon. Wala na. Dati bro, nagwo-work talaga siya. Kasi that time nag-rank nga yung website ko before local SEO keyword. Grabe, napaka-competitive niyan. Way back 2012, 13. Hindi pa siya ganun ka-competitive that time. Ngayon, napaka-competitive na. So, dati nag-rank ako sa mga keywords na ganun. But ngayon, napakahirap kasi $1,000,000 of companies yung mga kompetensya mo sa mga keywords na yan So, sino ka ba? 'Di ba hindi tayo nakaka-afford sa mga links na Oo. ganun ka So, yun. But, yeah, before nag-work yung mga automated tools. But that's the problem kasi you can't control where you're placing the links. Kasi kahit saan-saan siya kasi napapublish. Okay, bot lang siya. Bot lang siya, oo. And it's also a bad thing for your site. Imagine, yung website mo is a law firm. Tapos may link ka sa Pron na website, no? Or sa Pron. Mm. Oo, or sa porn Sa, site. sa So Only hindi Fries. so hindi May pwede link ka sa 'yon. Only Fries and Oo. Pornhub. Galing, parang admin ka doon ba? Parang ikaw 'yun Admin. Admin ka doon Admin ako sa Only Fries. Nagbebenta ng fries. Parang Tama, admin. no? Kasi Oo. may actually reseller ako ng software noon na Ah, nagba-backlink automated. Tinry ko sa okay. site ko, wala, parang demo lang. Nagulat ako, nag-rank siya. Tapos, Oh, before, patagal na. mag-work siya dati So, nag-work talaga. siya noon. So, hindi na siya Ngayon nag-work. napakahirap na. So marami ng algorithm si Google for you to get pass para ka mag-rank, no? But since if you're still using a tool right now, mahirap kasi hindi ka nag-rank talaga or magkaka-problem ka pa sa website mo. Parang unfair din naman sa iba. So, gumamit Mm. ka lang ng automation. Yan, may course daw ako. Uy, grabe, Joven. 2,000 na yung course mo. Uy, ubusin mo yan. Dami. Ito, Hindi dami naman nakuha coach ng freebie. nauubos Araw-araw ko may binibigay 10-10 pinakamababa. Huwag ka mag-enroll. Hindi kasi nakita ko siya na-update din nila kahit yung 2023. Nagugulat ako, ay na-update din pala nila yun. So sabi Yeah. ko, baka time welcome na kailanganin ko, meron akong access agad na makukuha. Actually, yun yung maganda doon. Thank you doon, coach. Sige, abang lang kayo lagi sa mga Pero sorry guys. dyan. Sa mga hindi Grabe, pa nakakaalam, ang daming galing mo free. doon Saan mo mga kinukuha yan, bro? Marami ako Sabi ka supplier, mo, bro. Actually, galing lahat ng kailangan niyo, tools, training, halos meron ako. Para yung Ayos network ko din, parang ang dami na minsan may nag-reach out sa akin ng mga course creator na pa-recommend sa course nila sa audience ko in exchange for a testimonial, 'di ba? Ganun. Huwag kayo Galing. maniwala yung mga si Udemy, ang daming students, thousand free yan.
Bale, pinablik muna nila tapos pinabayaran or binago lang yung rate, Gagawa something. sila ng coupon, let's say 5-day coupon, 7 days Coupon. coupon, free siya, tapos lolobo yung student count, ayun, may bayad na. So akala ng iba, nagbayad yung 7,000 students. Yun yung ano dun, yun yung sikreto dun. I see. Ingay, sa mga nag-enroll bigyan niyo naman sila ng mga ano, positive review, kasi kawawa. Dami kong Sige, mga coach. tools, mga software, actually nagbebenta ako noon. And yan, mga courses. Baka may share ka sa Udemy siguro. Like 5% ka dun, bro? Secret. Galing Galing. Anyway, last question from RJ. How to sustain sa VA industry or digital market? How to sustain daw? You need to be you need to you need to be you. Be Oo. Focus ka sa focus ka sa ginagawa mo. Like you need to study talaga like every week kung wala ka talagang time na araw-arawin siya, no? Kasi maraming competition dito. Maraming competition sa industry na 'to. Like ilang libo tayo, 'di ba? So papaano ka maging ikaw? So number one, you need to be unique with what you are doing. Like yun nga, if VA ka ngayon, general VA, next time pwede kang or in the long run pwede kang mag-focus talaga to specialized. Ano, maghanap ka talaga kung saan ka pwedeng mag-focus. Kasi there are thousands of general VAs ngayon. So you need to be specialized into something. Now kung nag-SEO ka, meron pa ring mga hindi naaabot ng thousand siguro sa Pilipinas. I don't know. But siguro marami pa rin but hindi na ganoon karami kaysa sa general VA. So pag andun ka na, you need to be unique, no? So like what I'm doing right now. So kapag sasabihin nila GMVVA, GMB or kapag sasabihin nilang e-commerce SEO, ang alam nila is si Kirk Roldan, gano'n. So you need to be unique. Find uniqueness within you, no? So like yung mga posting namin, ako lang talaga yung nag-o-orange, gano'n. So para makilala ka nila na ikaw 'to. Kasi dami if nagiging tayo, nagiging crowded na yung industry kapag pareho tayong lahat ng ginagawa, 'di ba? So sino pang matitira, bro? Wala na. Okay, so yan sa ano no, nung sa summit, kahit nasa malayo ka, kitang-kita kita dahil sa orange. Oo. So anyway guys, we are almost 10, no? Thank you kaayo kay ating master coach Kirk. Last question before we end. Last two actually. Sige, For bro. freelancers who feel stuck at 10 to 30,000 per month na stuck na freelancer, what's your one piece of advice para maka-breakthrough sila? Sa mga na-stuck Yeah, sa 10 to 10 30K to a 30K month. per month. What's your advice para maka-breakthrough sila? So Maka-hit sila ng video. usually yung mga tao na 'to is they don't know wala silang clarity pa. Na ang gusto lang nila nasahuran sila ng ganito, okay na sa kanila 'yan. Like yung for example, data entry, no? Data entry and siguro scared to scale up. May kakilala akong ganyan eh. Matagal na siya pero same lang yung ginagawa niya hanggang ngayon. Kasi I feel na scared siya to look forward, to look for new opportunities or kasi andun na yung kita eh pag nag-scale up ka, pwede yan 50 to 100. But why you're stuck there? Or you're contented with what you have right now? So ganon. So for me, you also need to niche down eh. Like kung 'di ba? Niche down ka for like general VA ka ngayon, hanapin mo yung niche mo. So, yun nga din yung isa sa kagandahan kung general VA kasi para ma-try mo lahat. And then from there, makikita mo kung gusto ko talaga mag-graphic design. Ito na lang yung gagawin ko, 'di ba? So niche down ka, and then you need to be bulletproof. Galingan mo kung anong industry yan and charge for outcomes, no? Not the hour kasi yung iba din like if they are into freelancers, pababaan ng presyo. So
charge good din. Depende sa value mo. So dito kasi bro, hindi lang yung pag-aaralan natin yung pagiging freelancer, but also paano mo i-value yung service mo, paano mo i-value yung sarili mo. Now, if you are knowledgeable enough, you trained enough, no, magaling ka na, and nakikita mo na hindi na dapat ako yung worth na 10,000 to 30. So that's the time, no, you level up, no, you change how you look for job opportunities for you. And then, hindi lang yan. Hindi ka ma-stop doon kasi you need to, papaano mo siya ipapakita talaga na hindi ka lang talaga for 30,000. So, magaling ka dapat yan makipag-usap. No? Kasi, communication is the key pa rin sa ano na to, sa level na to. Kasi, if you don't know how to market yourself, if you don't know how to communicate and ask the right question, napakahirap mag-close ng more than 30K eh. Napakahirap. So, yun, learn the communication skill as well. Kahit hindi ka magaling talaga sa SEO or anong bagay yan, basta magaling ka mag-communicate tapos aralin mo na lang yung SEO after. 'Di ba? Kasi marami talaga akong kakilala din ganyan eh. Like napakagaling pala sa SEO but during the communication, hindi ganoon kagaling. So, hindi niya nako-close yung mga clients na 6 digits. Ba't magaling siya sa SEO? Pero paano niya i-prove yun na magaling siya? Through communication. So first is result. Siyempre, papakita mo yun. But kasi we are freelancers eh. We need to have a discussion with them. So hindi ka sikat. No? Kung sikat ka, hindi na ako magtatanong sa'yo. Hindi na tayo mag-discovery call. But hindi ka sikat eh. So we need to have a communication or conversation from you to discuss paano mo siya gawa. Dapat babackupan mo yan. So ganon, it matters din. Yeah, guys, you need to understand this, no? Alam mo, ikaw yung nakapag-provide or like, for example, you need to feel it kung yung service mo talaga ngayon, think about this, if your service mo ngayon is nakaka-solve siya ng problem, are you worth 20,000 per month? 'Di ba? If data entry, yes. Kasi copy-paste ka lang naman, 'di ba? Ano bang something na nasa iyo? Ba't kita bibigyan more than 30,000? 'Di ba? If copy-pasting lang 'yan, maghanap na lang akong sa India or Pakistan kahit aalis ka pa sa akin. Sino ka ba, 'di ba? Yan yung isipin nila. But if you know if you know your value, if you know kung ano yung sinosolve mong problema, you can earn more than 100,000 per month, 'di ba? Solve business problem and your rate will also improve. But you need to find that industry as well. Kasi kung data entry, hindi pwede. 'Di ba? So, yun. Okay, so thank you. Super thank you talaga, Master Kirk. Thank you din, So, brother. where can people follow or reach out to you? Ano, links mo? Can you share your social media accounts, your links? Anything Yes, to buy guys. or Yes. enroll? Wala ba Yes, tayong yeah, wala kayong ma-enrollan sa akin kasi hindi ako nagbebenta, guys. So, follow niyo lang ako sa The Orange Guy ito. Sa The Orange Guy yung Facebook page kong binibuild. Kasi dito magde-daily posting ako. So, para at least latest updates kayo. And then again, the School of Prophets, puntahan nyo. So, yung pinakita ko kaninang School of Prophets, puntahan nyo yun, guys. Mm. So, how can they access the bonus? Nandun na siya lahat. Yung mga Yes, Yeah. that's a good question. Andun na siya lahat, bro. So, bali makikita na doon yung mga trainings, mga SEO checklist, mga resume, portfolio, andun na lahat. Ayos. So ako, makukuha niyo yung bonus. I will send here sa chat box yung mga sinabi ko. Guys, meron tayong short survey ha. Super important masagutin niyo yung survey para ma-improve natin yung webinar natin in the future. And also, pinaka-important, alam namin kung anong ibibigay namin sa inyo na freebie. Okay? Kasi ngayon, random pa to eh. Di ko alam anong Bale, bro, magandang nag-testing to, testing. O testing lang to. So baka sa next, alam na namin kung anong freebie ang gusto nyo. So meron tayong option doon na anong freebie ang gusto mo. Okay? Para Galing. alam natin. Siyempre, mas makatulong kami sa inyo. Kaysa namang bibigay kami ng something na hindi nyo naman kailangan. Di ba? Totoo. And dito yung link ng Client Finder na Custom GPT. Follow nyo lang. May button doon. Start. Usap kayo ni ChatGPT. It's actually pre-trained. Okay? Pre-trained ChatGPT na alam Yun. na yun ang gagawin. Dami kang So, freebies. meron tayong dalawa. First, Client Finder.
magre-recommend siya saan ka maghanap ng client, tapos anong sasabihin, ano yung strategy, daily posting, resume, tutulungan ka niya. Okay, the second is social media content master. So, meron siyang guide question, sagutin mo lang and gagawa siya ng 30-day content plan for you. Kasali prompt for the image para sa Sora or Gemini, whatever. Okay, so libre siya, walang bayad. Pero may i-recommend lang ako isang course, bro. Sige bro. It's not my course, ha. Baka sabihin kasi ng AI na sa akin. It's not my course. So actually, it's from Troy, no? I think he's here. It's about freelancing plus AI. So have an unfair advantage over other freelancers. So ikaw may AI knowledge plus your niche versus yung walang AI knowledge. Asan to bro? Asan to? Itong last? Sa chat box, yung recommended freelancing AI. Okay. Check ko ah. So we need to upskill, no? Ngayon, na AI na talaga kahit anong gawin mo. Lahat ng mga ads ngayon, puro AI na, lahat ng mga content. So ito, mixture siya. So how to integrate AI sa freelancing journey mo. Okay, so disclaimer, it's just an affiliate link, okay? So I don't recommend courses, 'di ba? Usually, namimigay ako, pero ito parang worth siya kasi meron silang community at the same time meron silang support, okay? Kasi Udemy walang support 'yun eh. May question ka, bahala ka sa buhay mo. Free siya. Ay, actually hindi siya free. Naging free lang dahil sa coupons ko. So, ito may community. So, if na-stuck ka, may problema, meron tutulong sa iyo. Okay? So, guys, thank you. Solid. Walang umalis. Oo nga, Super. solid yung yung Zoom eh. Thank you, Coach Kirk, Coach JB. Thank you so much po. Thank you bro, din. Joben. Good evening, everyone, and good night. Oh, good night na pala. So, thank you. And hopefully na marami kayong natutunan. Kailan sunod nito, Coach? Kailan po sunod nito? Actually, may nililigawan akong isang speaker. Actually, nandito yung lokong yun. Friend mo eh. Malupit to. Ito, letter D yung pangalan niya. Talaga? Magaling to mag-outreach. Grabe bro. 200 to 300 outreach. Hindi siya naubusan ng clients. Grabe. Si Dane? Si Dane? Nandito pa ba si Dane? Kinoment ako nun sa chat, sa Facebook. Interviewin ko to eh. Paano siya magaling yun. Clients. Grabe. Halimaw yun. Client, bukas meron ulit. Meron Lagi yung nag-onboarding eh. So, grabe. Parang Notion eh. Grabe. Sige. Thank you, So, guys, yan. Masabi ko lang, Thank you. earn as much as you can, as fast as you can, habang kaya pa, no? So, upgrade, upskill, and see you sa next webinar natin. Thank you. Thank you, Brother Kirk. And See you soon. See marami everyone. pang Chat kayo webinar. sa akin if you have questions. Thank you, PM Coach. lang. Okay. Okay? Thank you. Sige. Next webinar. Thank you everyone. Good night. 4, 3, 2, 1.